So guys, magandang umaga. Nandito naman tayo sa aking munting ibunan. May konting pag-usapan lang tayo guys. Sa mga gustong mag-alaga ng mga ibon guys, ay rekomenda ko lang na ganito lang klaseng ibon ang pwede yung alagaan guys. Para kasi guys, hindi po siya masilang alagaan at madali lang mo silang paramihin. Madali lang dumami mga alagang ganitong parakit guys. So yung tipong na-excitement mo guys na nakikita mo yung may itlog na sila at nakapag-inakay na sila. So balik tuloy-tuloy yan guys. Hanggang sa hindi mo napansin na lang guys, dumadami na palang mga ibon mo guys. So yun ang pinaka-the best kong rekomenda guys, na ganitong klase ang ibon na pwede mo munang alagaan. So i-compare naman natin dito guys. Dito sa mga African Lovebird guys, ang hirap alagaan ito guys. Masilang po ito guys. So hanggang sa dumating yung punto guys na pag nainip ka na, ayaw mo nang mag-alaga dahil ang tagal nga. Panahon ang ginugugol mo dito guys bago magkaroon ng inakay o itlog. Maraming dahilan guys kung bakit hindi sila nakapag-itlog, bakit hindi nakapag-inakay. So masila talagang ganitong klaseng ibon guys. Panahon ang ginugugol mo nito. Dumating ka sa punto na parang ayaw mo na dahil nga ayaw mo nang dahil hindi na sila nakapag-itlog, nakapag-inakay. Sabi ko nga maraming dahilan guys. So yun lang po ang advice ko guys sa mga gustong mag-alaga ng mga ibon guys. Ganito lang muna ang inyong alagaan guys, mga parakeets. At least pagka nag-alaga ka ng mga African Lovebird guys, may idea ka na. Kasi maraming dahilan guys. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Maraming salamat guys.